Ayan, okay. So, dito is pwede rin naman natin gamitin yung sa integral natin na ginagawa. Okay, so paano ba yun? So, ito lang, 6a over L1. Okay, so meron lang tayo ditong dalawang shape, yung triangular at yung rectangular. Okay, so madali lang naman yung rectangular. Okay, isulat ko lang ulit dito yan para mahiwalay lang natin. So, dito is 60, ay hindi pala. Yan ay 40 newtons per meter. At ito yung 60 newton meter. Ayan. Okay, so sa pagkuha lang ng y natin is ang gagamitin natin na base, syempre is yun nandito. Yan. So ano ba yan? Yan ay, kung ito ay L, 6 yung L natin, 6 minus x lang yan. Tapos, dito yung ating x pa rin. Kasi syempre, dito tayo basing sa support A. Ayan, okay. So first, kunin muna natin siya rectangular. Madali lang yun. Ang ating limits dyan is yung buong length natin from 0 to 6. Ang y na gagamitin natin doon, di ba ang ating formula? Isulat ko lang dito. Integral from x1 to x2 y x over L1 L squared minus x squared dx. Ayan, okay. So, yung y natin is dapat naka in terms of x siya, syempre. So, yung y natin is equal to, ang opposite natin dyan is 60 over 6. Tapos, yung ating base ng y is 6 minus x. Pwede rin natin isulat na lang yan as 10, 6 minus x. Tapos, yung distance natin na x. All over L na 6 times, ay bakit yung triangle na yun? Yung rectangle pala nga muna. Yung rectangle lang muna. So, yung y natin kapag rectangle is yung total height lang ng ating uniform load, which is 40. Then, yung x distance, then 6 squared minus x squared dx. Then, i-add lang natin yung ating triangular load, which is from 0 to 6 din. Yun yung y natin kanina, yung sinulat ko na. Yung ating 10, 6 minus x times x all over 6. Then 6 squared minus x squared dx. Okay. So, dapat yung makukuha natin dito is same lang ng answer natin dun sa nauna, which is 3,672. So, 0 to 6, yung triangular muna, 40x over 6. Then, 6 squared minus alpha x squared. Add integral from 0 to 6. Meron tayong 10, 6, x, subtract, times alpha x all over 6. Meron tayong 6 squared minus alpha x squared. Equals, meron din tayong 3,672 newtons. Ayan. Tapos, itry din natin. So, dito ko lang siya itatry ha sa unang span lang. Mamaya, isang way na lang yung pagkuha ko. Kasi kung tigi-isahin natin to lahat is baka matagalan lang tayo. Okay. So, yung isang way pa, yung ating formula. So, kapag triangle yan, kung naalala nyo, ang ating formula, kapag nasa span, first span tayo, tapos ganitong shape yung triangle, ang ginagamit natin is yung 7w L cube over 60. So, meron tayong 70w L cube over 60. Then, para naman sa ating uniform load, meron lang tayo w L cube over 4 cube. Yan. So, substitute lang ng values na meron tayo. So, 7, ang W natin dun sa triangular load, para ito sa triangular load na nakaganyan, sa span A, or sa first span. Then, ito naman para sa uniform load. 7, yung ating triangular load ay 60 ang height. Tapos, L natin, 6.
ay, cube over 60. Then, add lang natin. Para naman sa uniform load, may height lang tayo na 40. Ang L natin ay 6 pa rin. Cube over 4. Yan, okay. So, same lang naman. 3672 Newton meter squared. Ayan. Meter squared. And, okay. So, anyway, kung paano nyo makuha yung ating 6AA, basta, same lang naman yan na makukuha nyo. Yan. Ito, kapag yung ating superposition method. Ito naman, kapag ang gamit natin ay integral. Ito naman, pag dun sa ating shortcut formulas. Okay, so tuloy na natin. Dun tayo naman sa ating second span, which is triangle na lang yun. Madali na lang siya, no? Kasi isang load na lang. Ang gagamitin ko na lang dito is yung ating shortcut na formula para mabilis. So, same lang. So, kapag nandun naman tayo sa side B or sa second span na tayo, ang formula na natin na gagamitin dyan, yung shortcut formula is 8W L³ over 60. Okay. So, yan is 6A2 B2 bar over L2. Yan. So, yan ay 8. Ano ang height nito dito ngayon? Yan yung nakuha nating cutting height dun sa ating trapezoid, which is 40. Okay, so 40 lang din dito. 40 Newton per meter. So, 40. L natin dito ngayon ay 4 meters na lang. So, meron tayong 4 cube over 60. Equal na yan sa 840 L cube over 60. So, meron tayong 341.333. Shift store ko na lang to kay A. Ayan, okay. Next is, kunin na natin yung moment natin kay B muna. Ayan. Yun ang una dapat natin kinukuha palagi kasi hindi naman natin makukuha yung reaction sa ating supports kung wala yun. Okay. So, meron yung formula natin. Kunin ko lang sa taas na lang para hindi na natin isulat. Ito. Duplicate. So, yung end supports natin, tulad ng dati, kapag end supports, 0. Right? Ito na lang. 0 ito at 0 din ito. So, makukuha na agad natin dyan si M2, which is 2M2. Ang L1 natin is 6. Ang L2 natin is 4. Then, meron tayong 6AA na 3,672 plus yung ating 6AB na 341.333 equal to 0. So, makukuha natin dyan si M2. Yan ay 3672 plus alpha A. Dito ko nilagay yung ating 341. Yan ay maging negative kasi ililipat sa kabilang side. Then divided by 2 times 10. Okay, so meron tayong value na negative 200. M2 ngayon is equal sa negative 200.667. Shift store ko na lang yan kay B. Ito ngayon ay Newton meter na lang. Ayan. So ito yung ating first answer. Then proceed tayo dun sa ating ibang reactions. Punta muna tayo dun sa ating first span. So sa first span is meron tayong trapezoidal load 40 dito at 60 dito. Tapos alam na natin na meron tayong moment dito. So ang right side, dito sa right side, kapag nasa right side tayo, ang negative value doon is clockwise. Tama? So, clockwise dito, yung ating moment na 200.667. Okay, tapos, lalabas na yung ating reactions kay A, RA. Ito na yung totoong reaction kay A. At yung ating reaction kay B, na nasa left side pa lang. So,
So, hindi po yan yung ating final answer para kay B. Next, kunin na natin. So, RA muna. Kunin natin sa RA. Summation moment at B is equal to 0. So, RA is equal to, yung triangular muna, 1/2. So, yan ay counterclockwise. 1/2 base natin na 6 times height natin na 60. Then, distance na 2/3 of 6. Tapos, add natin yung ating rectangular naman. 40 times base na 6. Okay, 6 ito. 6 meters. Base 6. Squared over 2 na lang. Tapos, parehong counterclockwise yung ating forces. Then, yung moment natin is clockwise. So, isusubtract natin yun. Minus 200.67. Then, divide all of this by 6. Okay, tingnan natin. 6 over 2 is 3. Then, 60 times 2/3 of 6. Add 46 squared all over 2. Minus alpha b. Since dyan ko nilagay yung ating 200.6. Okay, so mag-a-add pala yan kasi naka-negative na dun. So, add na lang ilagay ko. Yan. Okay, so add yung nilagay ko dito guys kasi negative yung value ni B na nakalagay dyan lang ha. Tama, mas malaki siya kapag negative ang nakalagay. Pero kapag in-add ko, syempre nagiging subtraction na yung kanyang sign. Okay. Tapos, divide all of this by 6. Yan. Okay. So, RA is equal to 206.556 newtons. Yan. So, answer na rin natin ito. Isa na to sa ating answers. Kasi wala na rin siyang ibang side katulad ni B. Okay. So, kunin natin si RB left. Ang gagawin lang is summation forces vertical. It's equal to 0. So, ano ba yung mga vertical forces? Tatlo lang naman. Kunin muna natin yung triangular load. 1/2 base 6 times height 60. Then, yung ating rectangular, 40 times 6. Then, subtract na lang ng ating RA na 206.556. Shift star ko na lang yan kay C. Okay, so meron tayong 6 over 2 which is 3 times 60. Then, add 40 times 6 minus alpha C. Yan. So, RBL is 213.444 newtons. Okay, so yung signs natin dito na mga nakukuha, positive, is ibig sabihin lang, tama yung direction ng ating assumption. Okay, next, doon naman tayo sa span number 2. Okay, wait lang. Span number 2. Yan. So, yung ating moment dito is, ita-transfer lang natin kasi equal lang yung moment doon sa point ng B. Ang hindi lang equal is yung ating reaction doon sa ating support na yon. Kasi yung ating nakukuhang values dyan, like yung reaction B left is, yan lang yung reaction before ng point natin dun sa B. Okay, so medyo na-explain ko na rin ata to nung last meeting natin. So ituloy ko na. Next natin dito, para naman kay RB right. RB right. Then yung ating reaction kay C. RC. Tapos yung load natin, ang height dito ay 40 na lang. Tapos yung moment, okay, so yung moment may papasa lang siya from clockwise magiging counter clockwise moment. Okay. So unang kunin na lang natin is si RC ulit. Summation moment at B is equal to 0. First, yung triangular load. Triangular load natin is 1/2 base natin ay 4 na lang. Okay, 4 na lang to. 4 meters. Base times height na 40 times perpendicular distance
sa galing centroid is 1/3 ng 4. So, 4/3. Then, subtract natin itong ating moment, which is 206. Ano ba yung ating moment? 200.667. 200.667 divided by 4. Ayan. So, yan ang ating RC. So, RC is equal to, saan ba natin nilagay yung 200? Okay, so dito siya sa ating B. So, meron tayong 4/2 is 2. 40 times 4/3. Plus na ang gagawin ko ulit dahil meron tayong negative sign dito sa ating alpha B. Negative 94. Okay, so nag-negative yung ating nakuhang value. All over 4, meron tayong negative 23. Negative 23.5. Okay, so meaning lang yan is mali yung ating assumption ng direction dito kay RC. So, si RC pala, dapat siya ay downward. Yan, downward si RC. Dito, downward. Newtons. Ayan. Okay, pwede nyo namang i-check kung downward, kapag naging downward, magpa-positive na yung answer, di ba? Kasi, ang mangyari lang naman nun is alpha B, times ko na lang ng negative 1 para positive yan. Alpha B minus, maging minus 2 times 40 times 4/3. Tapos, divide this by 4. Yan. Okay, so itong answer na to is kapag ang ating direction ni RC is downward. Okay, so magiging positive siya kapag downward. So pag kinuha natin si RB right, summation forces vertical is equal to 0. So meron tayong 40 or 23 muna, 23.5 plus 1/2 base 4 times height na 40. So, yan na si RB right. Equal yan sa 2 times 40 plus 23.5. 103.5 newtons. Yan. Okay, so ito na yung ating value for RB right. Then, para makuha yung ating total reaction kay B is add lang natin si RB left plus RB right, then equal na yan sa RB. Okay, so unahin na natin to 103.5 plus yung isa nating RBL 213.444. So meron tayong 316.944 newtons para kay RB. So ito yung ating unang additional problem para sa 3-moment equation.